Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang ikapitong kabanata ng Still Waiting. Pero bago nating simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Narinig ni Paulo ang announcement ng kanyang flight. Tinatawag na ang mga pasahero upang mag-board ng eroplano. Ngunit hindi niya magawang tumayo sa upuan at makipila. Handa na siyang magsimula ng bagong buhay sa Canada. Pero hindi yata siya magiging handa na iwan si Karen. Or at least, hindi niya kayang iwan ang babae nang hindi nagpapaalam dito. Nobody knew he was leaving. Wala talaga siyang sinabihan. Hindi niya gustong gawing big deal ang pag-alis niya. Muli ay tiningnan niya ang pila sa departure gate. Mahaba-haba pa rin. Uubusin na lamang niya yun bago tumayo. Damn, sabi ng nagre-rebelding puso niya. Why don't you be man and say goodbye? Sabihin mo kay Karen kung ano ang gusto mong sabihin. Ito na ang huling pagkakataon mo. No, sigaw ng utak niya. There's no point. But there was a point. Tama ang puso niya. Huling pagkakataon na niya yon para makausap si Karen. Huling pagkakataon para ipaalam dito kung ano talaga ang nararamdaman niya. Huling pagkakataon bago siya magsimula ng panibagong buhay. Inilabas niya ang cellphone mula sa bulsa ng pantalong suot at pinindot ang numero ni Karen. Habang pinakikinggan ang pagre-ring, ay naisip niyang kapag hindi nito sinagot ang tawag niya, baka tuluyan na niya itong kalimutan. Karen had to give him a reason to come back. Ipananalangin niyang sagutin nito ang tawag niya dahil kailangan niya yun. Kailangan niyang, "Hello, Paulo?" Anang boses sa kabilang linya. "Karen," mahinang sabi niya. God, he missed hearing his name coming from her lips. He missed. No. Ipinilig niya ang ulo para paalisin ang mga bagay-bagay na tumatakbo roon. Wala na siyang oras mamiss ang maraming bagay. Malapit na siyang umalis. Kailangan na niyang simulan ang sasabihin. Listen, Karen. I'm leaving the country now. At mayroon akong gustong sabihin bago ako umalis. Please listen to me, okay? Leaving? Tila na biglang sabi nito. Saan ka pupunta? As in, you're leaving now? Why? Yes, I'm leaving now. Where I'm going and why I'm leaving is not important. Nagmamadali niyang sagot sa mga tanong nito. Karen, I have something to tell you. So, if you don't mind, I will ask you to let me talk. At huwag ka nang magtanong. It's hard for me to listen to your voice. Hindi ko magagawang umalis kung maririnig ko ang boses mo. But, hihirit pa sana ito. Karen, please, pakiusap niya. Wala na akong oras para sagutin ang tanong mo at ayaw kong magbago ang isip ko. I have to go for both our sakes. Aniya pagkatapos ay muling tiningnan ang pila patungo sa eroplano. First, I want to say I'm so sorry for hurting you. Alam kong mahirap kalimutan ang ginawa ko, but believe me, I'm still paying for hurting you. Dahil mas masakit ang naging kapalit na sa akin. I lost you, the woman that I only and truly love. Second, I love you, Karen, so much. And I'm afraid that I will never stop loving you. And lastly, date as many guys as you can. It's alright with me. But please, do not get married. Huwag kang magpapakasal dahil kahit anong mangyari ay babalik ako para sa atin. I will be the one to marry you. I want you to be my wife. I want you to be the mother of my children. Karen, alam kong unfair itong hinihingi ko, but I really love you. I'm letting you go for now, pero babalik ako. Babalikan kita. Magpapakasal tayo. Doon niya pinutol ang usapan. Hindi niya alam kung tama ba ang mga sinabi niya. Hindi niya alam kung tama bang pangakuan ito ng ganun. Totoo, alam niyang unfair na paghintayin niya si Karen. Tama man o mali. Tutuparin niya ang pinangako niya. Babalikan niya to.
At pagbalik niya, he would be a better man. And he would be deserving of her love. Naihilamos ni Paulo ang kanyang muka gamit ang dalawang kamay nang matapos ang kanyang pagbabalik tanaw sa nakaraan nila ni Karen. Nanghihinayang pa rin siya na sa ganoong paraan natapos ang kanilang relasyon dahil na rin sa kagagawan niya. Nakaupo si Karen sa couch ng kanyang studio. Halos lahat ng mga tao sa paligid niya ay abala sa kani-kanilang trabaho dahil isa sa mga pinaka-importanteng kliyente nila ay dadating sa araw na yon. Karen, please pakicheck naman to. Sabi ng isang tao doon nang iangat nito ang isang pares ng outfit na ipinagmix nito. Kumilos ang kanyang mga mata at pinasadahan ng tingin ang hawak nito. Sabay tumango. Muli ay tumingin siya sa kawalan. She's hopeless. Narinig niyang sabi ni David patungkol sa kanya. Kaya nga, sagot ng isa. Ibinalik nito ang damit sa rack at hindi na siya muling ginambala ng pag-iisip. Karen, you want anything? Tanong ng kanyang assistant. Umiling siya nang hindi man lang ito tinitingnan. Napabuntong hininga ito. Ilang ulit na ring sinusubukang alamin ng kanyang team kung bakit tahimik siya at wala sa mood magtrabaho. Subalit wala siyang ibinigay na kahit nakatiting na clue kung bakit siya biglang nagkaganon. Mayroong air of uncertainty sa loob ng studio niya dahil sa loob ng 4 na taon ng kumpanyang iyon. Ngayon lamang nangyari na ang busy lady boss ay naupo sa isang tabi at hindi nagmando. Pakiramdam niya, walang idea ang kaniyang team kung paano siya pakikibagayan. But what could she do? Wala sa plano niyang aminin ang tunay na rason. Sure, halos kapatid na ang turing niya sa mga tauhan, lalong-lalo na kay David. Pero hindi niya sinasabi sa mga ito ang nakaraan nila ni Paulo. Ngunit muling dumating si Paulo sa buhay niya. Her fragile heart was bound to get broken again. Ramdam niyang muling gugulo ang mundo niya. Dahil hindi ang pagbabalik na yon ang inaasahan niya. I will be the one to marry you. I want you to be my wife and the mother of my children. Yun ang pangakong binitawan nito bago ito tumulak patungong Canada. Ang pangakong pinanghawakan niya sa loob ng mahabang panahon. Pangakong naging dahilan para umasa siya na sa bandang huli ay magiging sila pa rin ni Paulo. She was foolish enough to believe him. May anak na ito. Nag-asawa na ang lalaking unang minahal niya. Wala pala sa bokabularyo nitong tuparin ang pangakong binitawan sa kanya. Sinayang niya ang matagal na panahong hinintay niya. Sinayang niya dahil pinaniwalaan niyang babalik ito sa kanya. Pero hindi na ngayon. Today was the beginning of her life without Paulo's memory. Kalilimutan na niya ang lalaki na dapat ay noon pa niya ginawa. Tapos na ang trabaho. Pagod na pagod siya pero hindi niya pa gustong umuwi. Wala siyang dalang sasakyan kaya ihahatid na lamang siya ng assistant. David, kain tayo sa labas. Yaya niya. Masakit ang puson ko, te. Sagot nito na hindi man lang tumingin sa kanya. Nang marinig yun ay parang nag-iba ang mood niya. Gusto sana niyang sabihin na isa yung utos para sundin siya nito. Subalit ayaw niyang abusuhin ang power niya bilang isang boss. Sige David, idiretso mo na lang sa bahay ko. Aniya na sinubukang hindi mabahira ng lungkot ang tinig. If there was one thing she did not like, that was pity from other people. Ayaw niya kaawaan siya, lalo pat birthday niya. Sorry Karen, masakit lang talaga ang puson ko. Muli ay sabi nito. No problem. Kunwari nginitian niya ito. Pinili na lamang niyang ibaling ang paningin sa labas ng bintana. Actually, nalulungkot siya. It was her birthday, but she felt utterly alone and unloved. Granted na hindi niya ugaling i-celebrate ang kanyang kaarawan sa mismong araw, ay mayroon siyang kabi-kabilang party na pinuntahan. Pero iba ang araw na yon. Sabihin pang halos lahat ng kakilala niya ay binati siya. Pero wala ni isa man lang ang nagyaya sa kanya na mag-dinner. Maybe everybody assumed that she was going to do something special by herself that night.
Nalulungkot siya na wala man lang siyang makasama sa gabing yun. Alam niyang pag-uwi niya ng bahay ay wala siyang iisipin kundi si Paulo. The man made her life a living hell. And she hated him for that. Dahil kahit ipangako niya sa sariling kakalimutan niya ito ay hindi niya magawa. Karen, pwede bang daan tayo saglit sa Port Helena? Alam mo namang nagkikrave ako sa ravioli kapag may period ako, di ba? Hiling ni David makaraan ang ilang saglit. Whatever. Mahina niyang sagot. Ayaw niyang ipahalata rito na nagtampo siya. Hindi ba niyaya lang niya itong mag-dinner? Ayaw nito kasi masakit daw ang puso nito. Pero ngayon gusto nitong dumaan sa Port Helena para mag-take out. Bakit hindi na lang sila kumain doon kahit sandali? Lalo tuloy siyang nalungkot. Lalo niyang naramdaman ang pag-iisa. Today, she turned 30 years old and she had never felt more alone in her life. Hindi nagtagal ay tumigil na ang sasakyan ni David sa tapat ng restaurant. Pinanood na lamang niya itong magtanggal ng seatbelt. Tila naramdaman nito ang mga mata niya kaya lumingon ito sa kanya. Nag-cross ang dalawang kilay nito nang mapansing hindi siya kumikilos. Hindi mo ba ako sasamahan sa loob? Hindi na, sandali ka lang naman, di ba? Pero ayaw naman kitang mag-isa dito. Reklamo nito. Dito na lang ako. Pagpupumilit niya. Nagtatampo ka, no? Ngingiti-ngiting sabi nito nang mapagtanto kung bakit siya umakto ng ganon, na para bang bata na masama ang loob. Hindi siya sumagot. Ayaw niyang kumpirmahin ang hinala nito. Huwag kang magtampo, Karen, please, sabi ni David. Birthday na birthday mo, magtatampo ka? Samahan mo na ako sa loob, tapos dinner na rin tayo. Sige na, huwag ka nang magalit. Lambing pa nito. Nahihiya siya sa pagiging childish. Kabisado naman niya ang sakit nito. Alam niyang mayroon talaga itong dysmenorrhea at kakatuwang cravings. Sige, okay lang. Kahit mag-take out ka na lang, sasamahan kita. Aniya habang tinatanggal ang seatbelt. Lihim namang napangiti ang assistant niya. Sabay silang bumaba ng sasakyan at naglakad patungo sa loob ng Port Helena. Wala sa hinagap niya na sa pagbukas ng pinto ay isang banner na Happy Birthday, Karen! Kasabay ng pag-awit ng birthday song ang bumungad sa kanya. Surprise was an understatement. Wala siyang idea na mayroong surprise party na nakahanda para sa kanya. Everybody knew she hated surprises. But right about that moment, walang mapaglagyan ang tuwa niya sa mga taong naroon sa loob at nagbigay ng oras at panahon para sa party. Ang lawak ng ngiti niya habang sinisipat ang mga taong nakikisaya sa pagtitipon na yon, hanggang sa dumapo ang kanyang mga mata sa mukha ng isang tao na ipinangako niyang kalilimutan na niya. O sige girls, lalabas muna ako. Paalam ni Karen sa mga bisita niyang nasa washroom ng Port Helena. Aniya nang makatakas sa mga babaeng yun. Kung kanina ay nagsesentimiento siya dahil inakala niyang wala siyang makakasama sa gabing yun, ngayon ay parang gusto na niyang umuwi ng bahay at maglunoy sa kanyang bathtub. Nasosuffocate na siya sa mga taong gustong makipagkwentuhan sa kanya. Idagdag pang pinaalala ni Paulo ang stress niya. Paulit-ulit siyang pinupuntahan ng ex-boyfriend niya para makipag-usap sa kanya. Pero paulit-ulit din niya tong sinusubukan na iwasan. God, sino bang nag-imbita rito? Akala ba ng mga taong yun ay magiging masaya siya dahil dumating ang dating nobyo? Hell, tingnan pa lang niya ang direksyon ng lalaki ay paulit-ulit nang bumabalik ang sama ng loob niya na dulot nito. Ibig sabihin, hindi niya magawang maging masaya kahit birthday party niya yon, dahil madalas niyang matagpuan ang sarili na disoriented sapagkat hindi niya mapigilan ang mga mata na hanapin kung saan ito nakapwesto at sipatin kung sino ang kausap nito. Karen! Tawag ni Lisel sa kanya. Kumakaway ito at sineseniyasan siyang bumalik sa table ng SL Inc. team. Kung mayroon mang mga tao na gusto niyang makasama sa table,
It was her own team. Hindi na siya nagdalawang isip na tunguhin ang lugar ng mga ito. Sino yun? Tanong kaagad ng makeup artist bago pa man lumapat ang kanyang pag-upo sa upuan. Sino? Nilingon niya ang direksyon ng nguso nito. Ang daming tao. Hindi ko alam kung sino sa mga yan ang tinuturo mo. Yun, yung naka-black na polo. Yung gwapo sa paningin ko. Sinuyod niya ang mga lalaki sa pwestong sinasabi ni Lizelle at inisa-isa sa mga yun kung sino ang lalaking nakasuot ng black polo. Surprisingly, si Paulo ang nagmatch sa description nito. Ngunit hindi pa siguro natutuwa ang tadhana sa pang-good time nito sa kanya. Dahil ang lalaking kausap ni Paulo ay walang iba kundi si Blue. Sino ang nag-imbita sa isang dating nobyo rin niya? Sino ang nag-organize ng party para imbitahin ang mga taong iniwan na niya sa nakaraan? Kanina pa siya nagtataka. Ngunit kahit paulit-ulit niyang itanong sa kanyang malalapit na kaibigan kung sino ang may pakana ng party, ay walang nakakaalam kung kanino nagmula ang plano. Apparently, mga assistant lamang si David. May isang tao na nag-mastermind pero walang nakakaalam kung sino yon. Karen, kilala mo ba? Tanong ni Lizelle. Oo, simpleng sagot niya. Sino siya? Ayokong pag-usapan. You've been very successful in avoiding me the whole time. Sabi ng isang tinig mula sa kanyang likuran. Hindi na kailangan ni Karen na lumingon para malaman kung sino ang nagsabi nun. She froze right there on her chair. Ultimo ang mga kasama niya sa mesa ay panandaliang nanahimik. Napansin niyang nagpapalitan ito ng mga nagtatakang tingin. Lahat ay tila naghihintay sa kanyang sagot. Shit! This is one hell of pressure. Wala siyang maisip na isagot. Para siyang napipi. Alis muna kami. Bigla ay sabi ni Lizelle. Inaya nito sina David na tumayo para magkaroon muna sila ng privacy ng lalaking lingid sa kaalaman ng mga ito ay walang ibang ginawa kundi guluhin at sirain ang kanyang buhay. Gusto niyang pigilan ang mga ito sa pag-alis. Ngunit katulad nga ng sinabi niya, para na siyang napipi at nawalan ng kapasidad na magsalita. Wala siyang ibang nagawa kundi sumabay sa agos ng sitwasyon. So, as I was saying, successful ka sa pag-iwas sa akin. Ulit ni Paulo. Iniusod pa nito ang sariling upuan palapit sa kanya. Napalunok na lamang siya. Mas gusto niyang manahimik. Wala naman talaga silang pag-uusapan. Karen, hindi mo ba ako gustong kausapin? Tanong nito nang siguro ay nabingin na sa katahimikan niya. Can't you at least look at me and acknowledge my presence? Acknowledge his presence? Was Paulo daft or what? Hindi ba nito alam na nagmula nang makita niya ito sa loob ng restaurant na yon ay ang presence lang nito ang naramdaman niya? She just did not acknowledge his presence. She was actually breathing it. Karen, hindi mo ba ako kakausapin? Is that your way of getting back at me? Mababa na ang tinig nito nang muling magsalita. Halos ika-alarma niya na ang nag-uumapaw na kagustuhang sagutin nito. She felt her heart pleading to her brain. Ano ba? Bakit makulit ang puso niya? Hindi pa ba ito natuto? Hindi pa ba sapat na durog na ito? Karen, please talk to me. He begged. Marami tayong dapat pag-usapan. Hindi naging maayos ang paghiwalay natin. I need to explain a lot of things to you. I feel like we can both never really move on until we truly settled our past. Sa pagkakataong yun, nagdesisyon na ang utak niya na kausapin na niya ang lalaki. As you said, Paulo, it is the past. Hindi na kailangan pag-usapan. Matapang niyang sagot. Ba't Karen, kailangan mong... Excuse me, Paulo. I have guests to entertain. She stood up cautiously. Ayaw niyang magtama ang alinmang parte ng kanilang mga katawan. Karen! Tawag nito. Hindi siya lumingon. She did not want her resolve to crumble down. Paulo could melt her sanity at wala siyang planong mahulog ulit dito.
When he mentioned the words move on and the past, he instantly knew what he meant. He wanted redemption. Gusto nitong mag-usap sila at magkapatawaran para maging maayos ang buhay nito. Para makapag-move on na ito ng tuluyan. That was unfair. Paano naman siya? Kahit katiting ay hindi niya magawang mag-move on. Pinanghawakan niya ang pangako nitong babalik ito para sa kanya at pakakasalan siya. Pangakong hindi natupad kailanman. Nagbalik man ito, pero may ibang babae na pala ang nagmamay-ari rito. Paulo had and would always be the person she loved and wanted. At dito na po nagtatapos ang ikapitong kabanata ng Still Waiting. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.